Very long problem of the PhilHealth because my PhilHealth ID, yan ang ginagamit ko for aware for my connection platform to international bank in the Philippines, to my BPI bank, to my ATM. Sabi ko nga, hindi pa sa akin binibigay ng President Government ang aking money ransom, kaya yung PhilHealth ang aking ginagamit. Anything small what happened. For our year's history about the Filipino people, whatever, increased the hospitality, lose people, lose money, kailangan nila build the benefits about, for citizens for helping. Nakakatulong din ito for your personal, your card, ID, at pag-ibig or SSS. Because ako hindi pa ako nag-open kasi hindi pa naman ako pumupunta sa ibang bansa. Pero pag pumunta na ako sa ibang bansa, mag-open akong ganyan kasi from my birth certificate about to me and mas body since born and to my accident to my house kasi nasa Manila kami kasama family. Sinunog ng neighbors ang aming house kasi may alitan ng isang away. Naiwan yung mga document namin na sunog. Kaya yung birth certificate ko nasunog ang isang part. Kaya yun ang nahihirapan ako mag-open to our ID in the Philippines, to my birth, my father, my birth, my mother, for born whatever citrus domestic problem ever. So, pero na-open kong aking PhilHealth for all the rights about temporary, pero ito ay hindi na rin temporary because ito na rin ang aking registration name or birth kung saan ako nag-work. Kaya ako lang nauupin yan sa mga amo ko na tinutulungan ako nila for the card or anything about my personal. Kailangan ko din mag-bank. Siguro na-open kong affiliate ko 2014, 15, for years, hindi ko pa na-check pero medyo matagal na rin. To her to speak the harbor okay, pwede naman utangin ng PhilHealth money or depositing the people, pero ibalik kung anong oras na kailangan ng mga tao. Kasi anong nangyayari, ninanakaw nila, inuutang nila at hindi nila na ibabalik. Kaya nakaw ang ginagawa nun for the problem to the people is just our card and ID for whatever going to the old life and death. So, kaayusin nyo yan kasi kaya naman umaabuso to ang PhilHealth kasi iyan ang isa kong ID card na PhilHealth. Kaya siguro maraming pumasok naman what the people helping this about the ID is very important. Kaya yung PhilHealth program or PhilHealth leader to manager about the government Malacanang, parang umaabuso sila na mas malaking ito ang pilit na mas malaki makuha natin dito kasi anything for the people is going here about what happened. Kaya yung mga nagtatrabaho dyan, Harry Roque, hindi mo na sila kailangan daldalan, anything. Hindi maaari ang isang tatanggalan ka lang trabaho, ikulong na maranasan nila ang paghihirap sa kulungan. Word is not worthy. Thank you. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong Hi everybody, to PhilHealth ID. Yan lang kasi ang ginagamit kong PhilHealth sa Philippines. So, the money about the PhilHealth My Card to ID to program of Filipino culture. Hindi ako nagdideposit ng aking pera sa PhilHealth, pero ang aking PhilHealth ay magagamit ko forever in the Philippines. No expiry date because is this connection to our politics right to international whatever card na itong ginagamit ko sa lahat ng ID transaction, whatever the money wong o etc. For anything about depositing money, ang government na ang magdi-deposit sa akin PhilHealth and the Philippines. My name is Bayas Burning SGR, the PhilHealth ID. What a million money about the PhilHealth na ninakaw ni Riza Hontiveros. I don't know what words. Pwede naman hiramin pero ibalik kung anong Judith kailangan ng individuals. magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong Hi everybody, to PhilHealth ID. Yan lang kasi ang ginagamit kong PhilHealth sa Philippines. So, the money about the PhilHealth My Card to ID to program of Filipino culture. Hindi ako nagdideposit ng aking pera sa PhilHealth, pero ang aking PhilHealth ay magagamit ko forever in the Philippines. No expiry date because is this connection to our politics right to international whatever card na itong ginagamit ko sa lahat ng ID transaction, whatever the money wong o etc. For anything about depositing money, ang government na ang magdi-deposit sa akin PhilHealth and the Philippines. My name is Bayas Burning SGR, the PhilHealth ID.
the million money about the belt na ninakaw ni Riza Hontiveros. I don't know what words. Pwede naman hiramin, pero ibalik kung anong Judith kailangan ng individuals. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth, dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Kahing author ng Universal Healthcare, talagang noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat i-google para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating Universal Healthcare, ngayon, pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan. Nang sa ganon, magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang, how dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yan pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuli namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa
maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan. Hindi ba ho, wala nang mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguraduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Pasensya na po kayo. Wala pa ako sa gobyerno. Talaga po, binabantayan ko na yung PhilHealth na yan. Lalo na nung naisulong natin ang universal healthcare. Hindi pa ba sapat na mga patay nakakakuha ng dialysis benefit? Hindi pa ba sapat na yung hindi kinakailangan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil? Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang magka-confine sa hospital lang kayo ay makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong namumuno sa PhilHealth ang naglustay ng salapi ng PhilHealth para sa mga most noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administrasyon nito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolusyon na yan, didemanda ko kayong lahat. Dahil yan po ay balakid sa pagiging tagumpay ng ating kaisa-isa pinaka-importanting batas na isinulong. Yang universal healthcare po, kung ako'y bukas, tatawagin na ng Panginoon at tanungin ni San Pedro anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay, universal healthcare. Dahil yan po ay nasa Biblia rin. Na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you misappropriate napakalaking halaga, 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Hindi na ba kayo nangilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibinigay sa benepisya, ibibigay nyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi nyo inanunsyo yan? Bakit tinago nyo yan sa publiko? Kung kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit nyo itinago at hindi isinapubliko? Mabuti na lang, marami pang nagmamahal sa bayan at nagsiwalat nitong balitang ito sa akin dahil alam nila hindi tayo papayag. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan na ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth, dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo, mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness.